Welcome sa Jetflix Tagalog Movie Recap. Ngayon recap natin ang 2017 action horror drama film na pinamagatang Cargo. Kaya set back and relax, simulan na natin. Nagsimula ang pelikula kung saan may isang pamilya ang nakasakay sa isang boathouse na sina Andy at Key at isang taong gulang na anak nila na si Rosie. Habang naghahanap sina Andy ng ligtas na matitigilan ng kanilang boathouse para sa gabi ay may nakita si Andy na dalawang batang naglalaro sa tabi ng ilog. Kaya tinawag ito ni Andy at kinawayan. At dito nalaman ni Andy na isang pamilya rin pala ang naroon, kaya naman sinubukan ni Andy na makipag-usap sa kanilang, ngunit biglang bumunot ng isang revolver ang ama ng mga bata. Kaya naman minabuti na lang ni Andy na pumasok sa loob. At pagkagabihan ay nag-usap ang dalawang mag-asawa tungkol sa kanilang supply sa pagkain at iba pa nilang pangangailangan dahil unting-unti na ito nauubos. At dahil dito minungkahi ni Key na kailangan nila maglakbay sa lupa upang makakuha ng kanilang supply. Ngunit tumutol naman si Andy dahil natatakot siya sa panganib na nasa lupa dahil puno ito ng mga zombie. Pagkaumagahan ay nakakita si Andy ng isang abandonadong bangka sa isang ilog. Kaya naman nilapitan niya ito upang tingnan kung may makikita silang mga pagkain sa loob nito. At nang makapasok na si Andy ay nakakita siya ng mga delat ang pagkain at isang bote ng alak, ngunit may narinig siyang kakaiba galing sa isang pinto. Kaya naman sa takot ni Andy ay umalis na lang ito at bumalik sa kanilang boathouse. Lumipat ang eksena habang namimingwit ng isda si Andy ay pinakita niya sa kanyang asawa ang mga nakuha nito sa isang abandonadong bangka at kinausap ni Andy si Key na magiging okay rin ang lahat. Kaya naman sinabihan ni Key si Andy na magpahinga muna, ngunit nasa isip ni Key na hindi sapat ang nakuhang supply ng pagkain ng asawa. Kaya naman ito ang nagudyok sa kanya upang bumalik sa bangka at kumuha pa ng mga gamit na naroon. Kaya naman pumasok si Key sa loob ng bangka at dito may ilang pa siyang nakuha na mga gamit at isa na roon ang pang-ahit sa biguti ng asawa, ngunit may isang kumalampag sa isang pintuan. Kaya naman umakyat na si Key papalabas sa bangka, ngunit may isang di makitang bagay ang humigit sa kanya. Habang nasa panganib ang asawa, nagising si Andy dahil sa pagiyak ni Rosie, kaya naman lumabas ito sa kanilang kwarto at hinanap si Key. Ngunit sa paghahanap ni Andy sa asawa ay nagulat ito sa mga bakas ng dugo na patungo sa kanilang restroom. Kaya naman sa pag-aalala ni Andy ay pumunta ito sa kanilang restroom at dito nakita niya si Key na duguan at pinipigilan ang pagdaloy ng kanyang dugo. At nagsuot ito ng isang watch timer at dito nalaman ni Key na mayroon na lang siyang 48 na oras bago siya maging zombie. At dito kinausap siya ni Andy na magiging okay din ang lahat, ngunit di maiwasan ni Andy na sisihin ang kanyang sarili dahil hindi niya sinabi sa asawa na mapanganib sa loob ng yate. At dahil nawawalan na ng pag-asa si Key ay nagpahayag ang mag-asawa sa kanilang mga layunin hanggang sa nauwi ito sa mahabang talakayan. Upang makahingi ng medikal ay nagpasya ang mag-asawa na maglakbay sa kalupaan at iwan ang kanilang boathouse. Kaya naman nang makakita sila ng isang abandonadong sasakyan ay dali-dali nila itong pinuntahan at hinanap ang susi nito. Upang makasiguradong hindi sila mauubusan ng gasolina sa daan ay ipinultank na agad ito ni Andy. Ngunit habang nilalagyan ng gasolina ang kanilang masasakyan ay bigla namang may isang zombie ang papalapit sa kanila. Kaya naman agad na ipinaalam ni Key sa asawa gamit ang signal light ng sasakyan upang balaan si Andy. Kaya naman nang makita ito ni Andy ay sabay na itong sumakay sa sasakyan at umalis. Habang nasa biyahe ang mag-asawa ay huminto muna sila upang palitan ng diaper si Rosie, ngunit nang tingnan muli ni Andy ang kanyang mag-ina ay nagtaka ito dahil biglang nawala si Key. At dahil sa pagkabahala ni Andy ay lumabas ito ng sasakyan hanggang sa makita nito si Key na nanginginig at sumusuka na ng dugo. Lumipat naman ang eksena sa isang bata na tila may pinapakain sa ilalim ng mga bato. Balik ang eksena kina Andy habang patuloy na nasa biyahe ang mag-asawa ay nakita ni Key na lumalala na ang kanyang kalagayan, kaya naman nang tingnan niya ang kanyang sugat ay tila may isang malagkit na bagay ang lumalabas sa kanyang sugat, kaya naman ipinahinto niya kay Andy ang sasakyan at hiniling nito sa asawa na siya ay iwan na lamang. Ngunit hindi pumayag si Andy dahil naniniwala ito na mapapagaling pa niya ang kanyang asawa, kaya naman kinumbinse niya ito at magpatuloy sa kanilang mga plano. Kaya naman sila ay muling bumiyahe at sa di inaasahan ay biglang may isang zombie ang hamarang sa kanila, at dahil sa pagkabigla ni Andy ay bigla niya itong iniwasan, kaya naman sila ay bumangga sa isang puno.
At sa kabutihang palad ay walang nangyari kay Rosie, ngunit ang kanyang ina na si Key ay tila wala ng pag-asang makasama ang kanyang anak dahil may isang puno ang sumaksak sa kanyang katawan, kaya naman nang makita ito ni Andy ay pilit niya itong kinukuha, ngunit dahil sa pagkabangga ay nawalan rin ito ng malay. At nang magising na si Andy ay nakita niya ang huling sulat ng asawa, kaya naman tiningnan niya ang kanyang asawa, ngunit tila magiging zombie na ito, kaya naman nang kukunin na niya si Rosie ay bigla naman siyang kinagat ni Key dahilan upang siya ay na-infected na sa pagiging zombie. At dahil sa infected na si Andy ay nag-iisip ito ng paraan kung paano niya ililigtas ang kanyang anak, kaya naman sinuot ni Andy ang relo ni Key upang malaman kung ilang oras na lamang ang kanyang nalalabi. Kaya naman nagsimula ng maglakbay ang mag-ama at dito muli namang nakita ni Andy ang zombie na kanyang iniwasan, kaya naman pinuntahan niya ito at binantaan na papatayin. Ngunit biglang may isang bata ang dumating at sinugitan niya ang kanyang sarili dahilan upang sundan siya ng zombie at lumayo kina Andy. Kinagabihan ay nakakita sila Andy ng isang abandonadong eskwelahan at nakita niya ang isang ginang na nakatingin sa kanila. Kaya naman binigyan si Andy ng isang medical kit upang gamutin ang kanyang mga sugat, at nang matapos na ito ay biglang bumagsak si Andy dahil sa virus na nararanasan nito. Pagkaumagahan ay nagpaalam na si Andy sa ginang at nagpasalamat at may ibinigay na litrato ang ginang, at dito nakita ni Andy ang isang pamilya at isa na rito ang batang nakita niya sa kagubatan. Habang naglalakad sila Andy ay nakakita muli ito ng sasakyan, ngunit may biglang nagsalita na lalaki at pinaputukan ang zombie na malapit kay Rosie. Kaya naman humiling ng tulong ang lalaki kay Andy na alisin ang isang tank na nakapatong sa kanyang binti, at dahil narinig ng mga zombie ang isang putok ng baril ay biglang may naglabasang mga zombie papunta sa kanila, kaya naman dali-dali pinaandar ni Andy ang sasakyan upang maalis ang nakaipit na tank sa lalaki at agad na silang umalis. Kaya naman dinala sina Andy ng lalaki sa kanilang tinutuluyang bahay at pinakilala ni Vic kay Andy ang maganda nitong asawa. Kalaunan tinuruan ng lalaki si Andy na Ma'am ng mga zombie, at nang matapos na sila sa pamamaril at dito nakita ni Andy ang batang si Thumi na nakakulong sa isang kulungan. Kaya naman napatanong si Andy kung bakit kinulong nito ang bata, ngunit sinabi lang ni Vic na umaasa siya na babalik rin sa dati ang bansa, kaya naman sinasamsam niya ang bawat mahahalagang pagmamay-ari ng mga zombie at dapat niyang ikulong ang isang buhay na tao sa kulungan upang magkaroon ng atensyon ang mga zombie at mapadali lang nito ang pagpatay sa mga zombie. Habang inaalagaan ni Lorraine si Rosie at pinapasaya ang bata ay biglang may natuklasan si Lorraine kay Rosie ang isang dilaw na putik sa kanyang tiyan, at ito ay katulad sa kanyang ina na si Key. Habang sina Andy at Vic naman ay ipinakita muli sa kanya ang isa pang kulungan upang magbigay atensyon sa iba pang mga zombie. Pagkagabihan makikita si Andy na nililinisan niya si Rosie, at habang pinapatulog niya ito ay naisip niya na hindi na siya magtatagal at napag-isipan din niya na nasa maayos ng kalagayan si Rosie, kaya naman lumabas ito at pumunta sa isang tunnel at sinubukang magpakamatay. Ngunit biglang dumating si Lorraine at pinigilan si Andy sa kanyang gagawin, at ipinaliwanag ni Andy kay Lorraine na hindi siya asawa ni Vic at hindi niya ito mahal, at napilitan lang niyang samahan si Vic dahil sa pagiging sadista nito. Ngunit biglang dumating si Vic at narinig ang buo nilang pag-uusap ni Andy at Lorraine, kaya naman gamit ang puwete ng rifle ni Vic ay hinampas niya ito kay Andy dahilan upang mawalan ng malay si Andy. Pagkagising ni Andy ay nakita niya ang kanyang sarili na nasa isang kulungan kasama ni Thumi, at kaya naman dalawa na silang naging hostage ni Vic, ngunit gumawa ng paraan ang dalawa upang makatakas. Kaya naman gamit ang lubag ay itinali nila ito sa kulungan, at dahil sa kalikutan ng mga zombie at agresibong mga galaw nito ay unting-unti nilang nabubuksan ang kulungan dahilan upang makatakas ang dalawa. Kaya naman bumalik sila kung nasaan ang tinutuluyan nila Vic, upang kunin si Rosie, at inaya rin ni Andy si Lorraine na tumakas at sumama ito sa kanila. Ngunit biglang nagising si Vic at dito na sila sinimulang pagbabarilin ni Vic, ngunit sa kagustuhang mailigtas ni Lorraine ang kanyang mga kasama ay pinigilan niya si Vic dahilan upang aksidenteng mabaril ito ni Vic. At nang akmang babalikan pa sana ito ni Andy ay hindi na pumayag si Lorraine at pinatakas na sila nito, kaya naman nang makita ni Vic si Lorraine ay napaiyak ito at sinisisi sina Andy at Thumi. Habang tumatakbo sina Thumi at Andy ay nakakita sila ng isang maliit na bangin at nakaiwas sila sa paghahanap ni Vic, at dito na sila nagpalipas ng gabi. Ngunit sa gabing yun ay biglang nagising si Thumi at nakita niya si Andy na mistulang minomadmad nito ang kanyang mukha sa isang bato.
Pagkaumagahan ay nagsimulang maglakbay ang dalawa at pinag-uusapan nito ang tungkol sa ama ni Thumi at sinabi ni Thumi kay Andy na umaasa siya na gagaling pa ang kanyang ama, ngunit sinabi ni Andy na hindi nagagaling ang kanyang ama dahilan upang magalit si Thumi. Kaya naman umuna na si Thumi ngunit laking gulat nito nang makita ang ama na nasa kakahoyan at ito ay patay na kaya naman pilit ni Andy na pakalmiyan ang bata ngunit ito ay nabigo at sabay nang umalis. Habang naglalakad si Andy ay nakaramdam na naman ito ng kakaiba sa kanyang katawan at nag-aalala ito dahil sa kakaunting oras na lang ang nalalabi bago ito mag-transform sa pagiging zombie. Kaya naman inisip niyang ibaon na lang ang kanyang ulo gaya ng iba pang naging zombie at dahil sa pag-iyak ni Rosie ay narinig ito ni Thumi at pinuntahan niya ang mga ito. Kalaunan habang sakay ang tatlo sa isang bangkang demotor ay nakatuklas sila ng isang RV kaya naman pumasok sila sa loob nito at naghanap ng mga gamit na mapakikinabangan pa. At nang lumabas si Andy ay nakita niya muli ang isang pamilya at nakita niya na infected na rin ang lalaki at sa pangalawang pagkakataon ay ipinakita nito kay Andy ang kanyang rifle at nakiusap na sila ay barilin ni Andy upang hindi na sila maging zombie. Ngunit hindi pumayag si Andy kaya naman lumayo ito at dito narinig ni Andy ang 4 na putok dahilan upang malaman niya na nagpakamatay ang buong pamilya. Matapos mamatay ang buong pamilya ay muling bumalik si Andy at kinuha nito ang baril at pinag-iisipan nito kung babarilan rin ba niya ang kanyang sarili ngunit biglang dumating si Thumi at sinabihan niya si Andy na sumunod sa kanya papunta sa kanyang tahanan. Kaya naman nagsimula na muling maglakbay ang tatlo at sinusundan nila ang isang usok mula sa kabilang burol at sila ay napadaan sa isang tunnel ng tren ngunit biglang sa hindi nila inaasahan ay biglang dumating si Vic upang patayin sila. Kaya naman sa takot ni Thumi ay nagtago ito sa isang abandonadong truck kasama ni Rosie habang si Andy naman ay lumihis ng daan upang ma-distract si Vic. Ngunit nang makita nito si Andy ay dito na nagsimulang magbakbakan ang dalawa at nang dahil sa sakit ni Andy ay natamba ito at nawala ng malay, habang nakita ni Vic si Thumi at kinaladkad niya ito papalabas sa abandonadong truck. Maya't maya ay muling nagising si Andy at dito nakita niya si Vic na hawak nito si Rosie kaya naman pilit ni Andy na pakiusapan si Vic at sinabi na huwag idamay ang bata. At nung una ay hindi pa pumayag si Vic na ibigay si Rosie ngunit kalaunan ay napapayag na rin niya ito habang umiiyak dahil sa pagkamatay ng kanyang minamahal na si Lorraine. At nang magawa ng makatakas ang tatlo ay nagsimula na silang maglakbay at habang naglalakbay ang mga ito ay makikita na malapit nang mag-transform sa pagiging zombie si Andy kaya naman nakiusap ito kay Thumi na alagaan si Rosie dahil ito na lang ang nakikitang niyang tao na magliligtas sa kanyang anak at nagsimula na rin itong magpaalam kay Rosie. Gayunpaman upang makaiwas si Andy na may masaktan ito ay naglagay si Andy ng isang mouthpiece upang wala itong makagat bago pa ito maging zombie, at nang maging zombie na si Andy ay nawala na ito ng emosyon ngunit sakay-sakay niya pa rin ang dalawang bata, gamit ang isang karne na nakatali sa isang patpat ay ito ang ginagamit nila upang maamoy ni Andy at dumiretso pa rin sa kanilang direksyon patungo sa kanilang pupuntahan. At nang makarating na sila sa kampo ng mga nagbabantay ay susunggaban na dapat nila sina Andy ngunit sa di inaasahan ay isa sa mga nagbabantay sa mga ito ay ina ni Thumi kaya naman pinahinto niya ang mga ito at kinuha si Thumi at Rosie. Kaya naman nang papatayin na ng nagbabantay si Andy ay biglang pumagitna si Thumi at inisprehan nito si Andy upang bumalik ito sa kamalayan at malaman nito na nasa ligtas na sa kalagayan si Rosie. At dito pinayagan na ni Thumi na saksakin na ng sibat si Andy upang tumigil na ang paghihirap nito at sabay na silang umalis. At dito hinatid sila Thumi at Rosie sa iba pang mga nakasurvive at kung saan masayang tinanggap ng mga ito ang dalawa at nakita ng mga ito ang nakasulat na thank you sa tiyan ni Rosie. Kung nagustuhan nyo ang ating movie recap ay huwag nyo naman kalimutang mag-like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa natin na mga videos.